Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 34, 5, 7, 10 hanggang 12. Si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Si Moises ay 120 taong gulang nang siya'y mamatay. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises, nakilala ng Panginoon ng mukhaan. Walang tulad niya dahil sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghang iniutos ng Panginoon na gawin niya sa lupain ng Ehipto, kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain, at dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilakilabot na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Dahil nakasama ang Panginoon. Ang Diyos ay nakasama ni Moises ng 40 araw sa bundok. Dahil dito, ang balat ng mukha ni Moises ay nagliwanag. Natakot ang mga tao na lumapit sa kanya. Kaya't kapag nagsasalita siya sa kanila ng salita ng Diyos, ay naglalagay siya ng talukbong. Ang liwanag ng mukha ni Moises ay lumilipas habang papatapos ang pagsasalita niya sa mga tao. Ito ay nagbabalik kapag nakikipag-usap siya sa Diyos sa toldang tipanan. Ang liwanag ng mukha ni Moises ay hindi mula sa loob niya. Ito ay mula sa Diyos na nakakatagpo niya. Awit 79, 6 hanggang 9. Sina Moises at Aaron ay kabilang sa kanyang mga pari. Si Samuel ay kabilang sa mga nagsitawag sa kanyang pangalan. Sila'y nagsitawag sa Panginoon at kanyang sinagot sila. Siya'y nagsalita sa kanila sa haliging ulap. Kanilang iningatan ang mga patotoo niya at ang tuntunin na ibinigay niya sa kanila. O Panginoon naming Diyos, sinagot mo sila. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad sa kanila, ngunit isang tagapaghiganti sa mga maling gawa nila. Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Laging sinasagot ng Diyos. Sina Moises, Aaron, Samuel at iba pang lingkod ng Diyos na nagpasyang gawin ang kalooban ng Diyos ay pinagkalooban ng biyaya na makilala na ang turong tinanggap nila ay mula sa Diyos. Ang hiningi nila ay ayon sa kalooban ng Diyos kaya't laging sinasagot ng Diyos. Gayon din ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagsalita mula sa kanyang sarili dahil hindi sariling kaluwalhatian ang hanap niya, kundi ang kaluwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Sinabi niya, ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Hebreo 3, 1 hanggang 6. Isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag ay tapat sa nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Siya ay itinuring na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak, at tayo ang bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa.
Higit kay Moises. Ang Panginoong Hesus ay higit kay Moises dahil siya ay anak ng Diyos. Ngunit hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tao upang sundin ang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay inialay niya ang kanyang dugo upang tayo ay makapaglingkod sa buhay na Diyos. Dahil kay Jesus, tayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang ating ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Lucas 6:28-31. Pagkaraan ng mga 8 araw ay isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa bundok upang manalangin. Samantalang siya'y nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. At biglang may 2 lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Isaalang-alang ang salita ni Jesus. Kamangha-mangha sa paningin ni na Pedro, Juan at Santiago ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus. Ngunit hindi ito ang ipinasaalang-alang sa kanila ng Ama. Sinabi ng Ama, "Ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kanya." At ito ang paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus bago siya namatay at matapos na siya ay muling nabuhay. Kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Hindi nagapi ng kadiliman. Nasaksihan ni na Pedro, Juan at Santiago na nagbago ng anyo ang Panginoong Hesus. Ang kanyang mukha at damit ay naging nakasisilaw na puti. Ang liwanag ay hindi mula sa labas kundi mula sa loob ng Panginoong Hesus. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang ilaw ng mga tao. Ang paksa ng pag-uusap ni na Jesus, Moises at Elias ay ang malapit na niyang pagpanaw sa Jerusalem. Napakadilim ng kamatayang ito, ngunit ang ilaw ng Panginoong Hesus ay lumiwanag bago pa mangyari dahil ang liwanag ng Panginoon ay hindi maaaring magapi ng kadiliman. Si Jesus ay hindi lamang mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan, kundi siya ay muling bubuhayin mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli,
at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.